Nasa linya natin si Ambassador Jose Manuel Romualdez, mga kapuso, the Philippine Ambassador to the US. Kaugnay pa rin po ito ng extradition treaty kay Pastor Apollo Kibuloy. Ambassador, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Hi, good. Hey, good morning, Joel. Good morning, Wen. Good morning, Opo. sir. Ano ba ang pinakauling development dun po sa extradition? Paano ba proseso nito? Tinanggap ninyo tapos pinadala nyo rito? Ganun ba yung proseso dyan, Ambassador? Well, usually the request is transmitted directly to the Department of Foreign Affairs Okay. through the State Department. Pero meron kami kopya niyan. So tapos the Department of Foreign Affairs, after assessing it, they transmit it to the Department of Justice. So that is the process. Okay. Paano po yung kung napadala na po dito sa Department of Foreign Affairs? Anong pinasa papel ang na- gagampanan ng Pinasa na sa DOJ. Oo. So dadaan po Yes, ito sa local courts, Ambassador. Yes, actually, I suppose the Justice Department, kasi merong pending cases dyan si Pastor Pastor. Kibuloy. Opo. So, that's a process. The courts will now look at this extradition case versus the cases that have been filed locally there sa Pilipinas. So, Anong papel ninyo? Anong papel po ng embahada dito po sa extradition wala. treaty nito? Para kami mga messenger. Basically, Ganun lang. Oo. bibigyan kami ng kopya to inform na Department of Affairs na nandiyan na yan. At obviously, action has to be taken by the Foreign Affairs that it will be transmitted. It's a formal way of... ganun rin vice versa. Pag meron silang request, dadaan dito sa amin at ipapasa namin sa State Department. The State Department will give it to the Department of Justice or sa FBI kung sino man ang may kaso dito. O, kung sakali po na mapumayag, although hindi natin sinasabing agad-agad papayagan naman ng gobyerno natin ito extradition ni Pastor Kibuloy, kung sakali pong pumayag, paano po yung proseso ng pagguha sa kanya dito at kanino siya idediretso dyan sa Amerika? Well, essentially, pag mga extradition cases, especially in this one, this is considered to be a high profile and a top priority dahil it's an international crime. Pag human trafficking at saka sex trafficking, Opo. that is a major international crime. So, most likely, U.S. Marshals, meron silang dalang sariling eroplano at susunduin nila si Pastor Kibuloy at dadalhin sa place where the crime supposedly was committed. In this case, baka sa Los Angeles. Sa LA. Doon talagang kaso niya, Ambassador, sa Los Angeles. That is the understanding I have. Dahil meron yata siyang Christ doon, meron siyang church doon or Opo. something like that. So kung sakali doon at pumayag ang gobyerno natin, doon siya ididiretso at doon siya ikukulong sa kulungan sa Los Angeles. Basically doon at saka doon magkakapanan yung kanyang kaso. Meron bang pressure, Ambassador, on the part of the sa panig po ng US government na madaliin yung pagpapadala kay Kibuloy dyan po sa Amerika? Alam mo, ito ay talagang, as I said, a major case, international case. Kaya ang ano sa atin dito, ang problema natin dito talaga is malakas siyempre ang international pressure dahil as I said, human trafficking at sex trafficking ay number one yan sa kumbaga sa mga kasong tinitingnan ng international community. Yan ang in the top 5 or top 3 na talagang hahabulin yung ganyan na kaso na hindi nila pa kakawalan yung ganyan, no? Because kasi international yan eh. Opo. Yung human trafficking, marami sa atin diyan have been victims of human trafficking. Alam naman natin yan. So even we are very much concerned about the kind of human smuggling that have been taken place, especially coming from developing countries like the Philippines. So we have to cooperate in as much as we can dahil we want this type of crime to stop. Opo. Unfortunately for now the accused, that's one of the crimes that is being accused of. May co-accused po ba sa kaso si Kibuloy na nandito sa Pilipinas o nandyan lang sa Amerika? So wala nang ibang nire-request for extradition kundi siya lang?
ang pagkatingin ko, meron yatang isa pang kasama at Mhm. dito sa Pilipinas at meron ng mga kasama na nandun sa Amerika. Sa Amerika. Kahit papaano, Ambassador, Pilipino pa rin si Kibuloy, hindi ba? And Of course. bagamat siya ay mayroong kasong kinakaharap sa Estados Unidos, kung ma-extradite siya, ano ang magiging papel ng pamahalaan para siguraduhin po na Hindi naman ho. mapoprotektahan ang Oh, kanyang yun. karapatan? Well, definitely, it is a duty of the Philippine government to always make sure that fair trial takes place. Mm-mm. Where we will have to assume Mm-mm. that whenever a trial takes place in a supposedly allied country like the United States, Mhm. that a fair trial will be conducted. But nevertheless, it's still the duty of any country to try to make sure that their citizen, no matter what, is given a fair trial. Ano ang assistance na pwede natin ibigay kung sakasakali matuloy yung extradition sa kanya dyan? Ayan ang hindi natin I cannot that depends on the government and the request that is being asked of the government by Pero the accused. ang standard na assistance na pwede natin ibigay, yung bang mag-provide ng abogado sa kanya para matiyak na yung kanya karapatan na hindi naman po masasagkaan dyan sa Amerika? O nakadepende sa kanyang kung may legal team siya, Kung may legal team, Ambassador? Well, it's safe to assume na he has a legal team dahil he has a church nga sa Amerika, di ba? Mm, So it is safe to assume that he has Meron siyang means. his own team. Yes, he has the resources to be able Mm. to do what needs to be done for his case. Mm-mm. Okay. In recent memory, ano ba yung sino-sino ba yung mga napadala na natin dyan o napadala dito na kaso napakinabangan natin yung extradition treaty? Well, ang pagkaalam ko lang na medyo high profile, na kung ninyo maalala ninyo, matagal na ito, this is almost 20 years ago, yung Mark Jimenez or Mark yeah. Crespo. Oo. Yun yung Yun talagang pinakinabangan natin yung extradition malaking treaty. kaso yon dahil talagang hinahabol talaga ng FBI yun the late Mark Crespo. Jimenez. Yes, oo. Alam natin yan dahil during the time of Era Estrada yan. Mhm. And meron tayong mga kausap na FBI noon at sinabi nga nila, hindi namin makukuha ngayon yan, hindi namin makukuha bukas, pero siguradong kukunin namin yan. Yes. Ganun ang pagkasabi sa amin ng Mhm. FBI at that time. Determined din, no? Ganun din ba ang Oo. FBI dito sa Oo. kaso ni Kibuloy? Determined? Well, like I said, ito talaga, as I said, it's a high-profile case. It is a very top priority internationally, hindi lang Yes. sa US. Mhm. All over the world, human trafficking and sex trafficking is considered to be a high crime of the highest order. Kaya mahirap itong kaso nito dahil we have to balance this off because our international commitment, Opo. dahil ayaw rin natin manyari sa atin yan na meron nangyaring ganyan na kaso Mm-mm. na nasa Amerika or wherever around the world, and we want that person to be brought here for justice. Opo. Pero syempre kailangan din natin balansin, Ambassador, kasi yung may kaso rin siya sa Pilipinas na kinakaharap at may mga biktima rin dito sa Pilipinas. Yes, absolutely. Opo. Yan, walang duda yan. That we have to balance it off on that Correct. basis. Okay. All right. Ambassador, salamat sa thank oras. you. Thank you.